Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions. Sa malayang demokrasyang ito, kaakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao ay hinggil sa issue ng Advance Happy New Year 2026 at ang ating Human Rights Advocacy New Year Special 2026 yan. Muli ay ipagdiriwang ng buong mundo ang pagsalubong sa darating na bagong taon, 2026. So ang bagong taon ay panibagong simula. Ang taon sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay sa buhay sa buong 2026. Yan. So ang Human Rights Advocacy Promotions Year End Special o yung ating New Year Special 2026 ay ating tungayan ng ating maigting na pagsasaboses sa ating layunin na pag-ibayuhin ng karapatang pantao, mabuting pamamahala at patas na hustisya, etc. na objectives ng ating Human Rights Advocacy Promotions. So, buong taon, maigting ang Human Rights Advocacy Promotions sa ating Human Rights Promotions dito sa internet. Mula dito sa ating vlogging, mga live video, vlogging natin sa pamamagitan ng internet publishing mula social media ay ating naisuboses ang karapatang pantao at ating layunin. So yan. So bali tayo yung ating Human Rights Promotion, maigting tayong nag-focus sa pagsasaboses at paghihikayat at pagpapalaganap o pagkampanya ng karapatang pantao, pagkaroon tayo ng mabuting pamahalaan at patas na hustisya. So tayo ay maigting na nag-focus sa internet para mahikayat, ma-educate, yan, tao ay mahika sa pagsuporta sa karapatang pantao at tayo ay magkaisa para dito at makapagsaboses tayo sa pamahalaan ng karapatang pantao. At mula dito nga sa pag-video vlogging, doon sa ating vlogging sa na mga artikulo at itong video at iba't iba pang mga ginagawa natin. Mula dito sa, may din tayo nagsaboses dito sa Facebook, yan. Dito sa YouTube at Blogspot, yan. Sa website at live sa Bigo apps, yan. TikTok, yan, meron din tayo dyan. Na dyan tayo nagsaboses dito sa internet, yung mga apps na yan, para may parating natin sa pamahalaan ng pagsasabawasan natin ng karapatang pantao, may pabot sa mga mayan ng pag-educate ng karapatang pantao, mga issue ng karapatang pantao at paghikayat sa kanila na pagsuporta at pagpapairan ng karapatang pantao. At sundin ito para tayo ay magkaroon ng concern dito para tayo ay makapamuhay ayon dito sa karapatan at iba't ibang idudulot ng karapatang pantao at syempre mabuting pamamahala, patas ng hustisya. So, yan. At maigting ang ating pagbubuklod ng mamamayang Pilipino na pag-ibayuhin yung karapatang pantao. Hinihikayat din natin ang main media na magkaisa at suportahan yung karapatang pantao at mabuting pamamahala. So yan. Kaya yan ay itong ating social media o itong ating internet ay naging tools natin upang may saboses sa karapatang pantao, makapagbigay ng edukasyon. Yan at may sa boses sa ating pamahalaan yung karapatan na yan at ito ay kanilang tugunin, ipatupad ng lubos yung karapatan na kung saan ay kailangan na dapat tayo ay hindi lamang kung ito man ay naipapatupad, kinakailangan ito yung ating bantayan at patuloy na palaganapin. Sa ating status ng human rights sa ating bansa, mayroon pa tayong inequality sa implementation ng human rights. Kaya kailangan natin pag-ibayuhin, magkaisa tayo to implement the human rights kasi hindi pa lahat nakapamumuhay ayon sa karapatan ng ating mga sabayan ng Pilipino. Kaya kailangan pag-ibayuhin natin yung ating sasaboses
at tayo ay patuloy na nag-iigting dito at may kahit ang tao na yung pamahalaan ay ating mapa, ma, 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 mapairan lubos ang karapatang pantao at tao ay makapamuhay ayon sa karapatan. Excuse me. Layunin natin na patas na may tutupad ang human rights at makapumuhay ang lahat ayon dito at magkaroon tayo ng mabuting pamamahala, pagpapairan ng patas na hustisya. So yun ang namang mga sayan. Kaya sana ay yan, layunin natin na yan, may patupad yung human rights at makapamuhay tayong lahat ng ayon sa karapatan. So yun ang namang ayaw sa karapatan ng pantao yung mga nakikinabang na ilan sa ating lipunan at siyang gumagawa ng hindi mabuti na mula doon sa mga abuso doon sa pamahalaan, abusong mamamayan. Sila naman yung ayaw sa karapatang pantao para magpamuhay ang lahat ayon dito at ito ay umigting. So yun lang naman ang ayaw nyo, yung mapang-abuso ng karapatan. Yun equal na may patupad dyan. So yan ang problema na dapat ay tayo ay may team na magkaisa dyan at itong mga aayaw na yan ay sila ay ating mahikayat sa gabay ng Panginoon Diyos na pakisa sa karapatang pantao na maipatupad. Para walang Pilipino na naghihirap na agrabyado sa pamumuhay mula dito sa karapatang pantao. At yung pambuting pamamahala, nakabase dito dapat. Basically, yung mabuting pamamahala dapat ibigay yung karapatang pantao. At higit pa rito na maaaring maibigay ng pamahalaan kung may maganda tayong pag-inog ng ating lipunan, ng ating ekonomiya, ng ating politika. Yan. So, kaagapay natin ang pananalig natin sa ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, banal na Santa Maria, at gabay ng kaliwanagan ng banal na Santa Maria. At gabayan tayo at tulungan sa pagsasabuhay ng human. Yan. Sana, tulungan tayo patuloy ng Panginoon Diyos, Panginoon sa banal na Espiritu Santo, sa ating pagsasabuhay sa pamahalaan, gabay ng kaliwanagan ng banal na Santa Maria na pakinggan yung ating pagsasabuhay sa karapatang pantao at tugunin nila ito. Sana maliwanagan patuloy yung pamahalaan, gabay tayo ng Panginoon Diyos. Tugunin nila yung karapatang pantao. Patupad nila lubos yan para fairly everybody ay nakabupumuhay ayon niya. So alam naman ng pamahalaan, hindi naman napapatupad ng lubos yan. Kaya tingin nila sana magabayan sila, maliwanagan sila naman ng Santa Maria. Kagapin natin sa ating maiting na pakampanya, maiting nating pagsasabuhay ng karapatang pantao. Mabuting pamahalaan, patas na hustisya. So ngayon ang Human Rights Promotion na maring sumusuporta sa mabuting pamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Dito sa isang ito ng Advance Happy New Year 2026. So yan, advance na pagbati natin ng manigong bagong taon at yung ating Human Rights Advocacy New Year Special ay yan, ay advance tayo nakikisa sa buong mundo sa pagdiriwang ng darating na bagong taon, 2026. Yung karapatang pantao ay at mabuting pamamahala, patas na siya ay ating lubos at patas na tamuhin sa taong ito at sa patuloy nating pamumuhay. Sana patuloy nating matamo ang karapatang pantao, mabuting pamamahala, yung patas na siya ngayon darating na taon at susunod pang mga taon. Yan, sana tagabayan tayo ng Panginoon Diyos dyan at dinggin yung ating pagsasaboses with God, with Mother Mary, at kagapay ang iba't ibang nagsusulong ng karapatang pantao at nagpapatupad nito sa pamahalaan. So yung mga nasa pamahalaan, yung lalo na yung mga mambabatas, mga senador, kongreso, siyempre ang ating administrasyon. So sana may niyang ipatupad dyan ng ating Pangulo Marcos. At yung ibang nasa pamahalaan, yung mga binete, yung mga ayaw dyan, so kayo ay maliwanagan at ipatupad nyo ng lubos yan. At sa mga may Pilipino na suportahan yung karapatang matao ng lahat mula mahirap hanggang sa nasa tuktok ng ating lipunan. Kung mahirap mayaman, dapat suportahan natin yan para makapamuhay tayo ayon dito. So everybody, kung tayo ay ayon sa karapatan ng pamumuhay natin, magiging maunlad ang ating bansa. Kasi ang bansa natin ay hindi nagiging maunlad kung hindi mamumuhay ayon sa karapatan yung mata. Kasi basically, yung tao ay mamumuhay ayon sa karapatan. Doon pa lamang sa sweldo, makikita mo na agad na everybody lives good. So, kung ganoon, mas maunlad ang ating mga pamumuhay, ang ating mga pagnenegosyo at pagtatrabaho. So, yun lang naman ang ating pamumuhay, negosyo, trabaho. So, ano man yung ating
method ng kalakalan o pamumuhay na tayo ay mayroong small scale business, single, partnership, and korporasyon, mga kooperatiba. So tayo ay sa pamamagitan niyan ay nagiging maunlad niya, naibigay niya yung sapat na from the basic salary para makapamayahin sa karapatan from that basic salary. Sa ngayon kasi hindi na ibibigay yan. So hindi nakapamumuhay sa karapatan kasi from the basic salary, yung kaluglog nito ng mga serbisyo ng gobyerno hindi sapat. So kaya hindi makapamuhay ayon sa karapatan yung basic salary natin. So kaya ang kailangan yung ating basic salary ay aangkop do sa serbisyo ng gobyerno para makapamuhay tayo sa karapatan. Edukasyon, ibang social services, lahat. Kaya hindi naman natin tapos yung kung paano natin na control ang ating bilihin. So kaya yung basic salary na yung purchasing power nun, hindi aangkop doon sa karapatan mo para makapamuhay tayo ng ayon dyan. Economically, balangkas ng ating karapatan. So, kaya, sana mapag-iba yun ng ating pamahalaan yan, gawin mabuti ng ating pamahalaan para may patuman ng negosyo. At makasuporta tayo sa United Nations, sa ASEAN, para lahat ng tao sa buong mundo mamuhay ayon sa karapatan, hindi lang tayo mga Pilipino at hindi lamang yung mga maunlad na bansa. Marami mga atrasado bansa din na kagaya natin. Marami nga yung ibang mga patuloy na sila ay namumuhay sa mga pinikrong pamumuhay kagaya ng mga sa malalayong lugar. Yung patuloy, umaasa sila sa relief na lang. So, yun ang problema. So, ngayon, ang kapayapaan ay ating tamasahin at tayo ay iligtas anumang karahasan, kaguluhan, yan, mga digmaan na nagdudulot ng kapahamakan sa marami yan. Kung yung kapahamakan o yung kapayapaan, maliligtas tayo sa tiyak na masamang dulot nito, kamatayan, yung kung tayo ay naliligtas tayo ng kapayapaan mula diyan sa dulot ng karahasan, digmaan, kaguluhan. May kaguluhan, nandiyan na mayroong problema. Hanggang sa worst day, buhay ang problema. So kaya tayo ay kagapay ang Panginoon Diyos, tayo ay tulungan sa pagpapairal ng kapayapaan para tayo ay maligtas sa anumang uri ng mga ganitong klase ng mga kasakunaan na gawa ng tao at na nagdudulot ng kaguluhan. So naway ang mga digmaan at iba't ibang kaguluhan ay matigil at iligtas tayo dito ng ating Panginoon Diyos at Kristo Jesus sa pagpapairal niya ng kapayapaan sa mundo mula sa pagpapalaganap ng mabuting balita at kanyang gabay ng mga paghihimala at iba't ibang mga blessings. So yan. Sana tayo gabay ng Panginoon Diyos na patuloy na mapalaganap ang mabuting balita at iba't ibang niyang paggabay para tayo ay mula dito sa practical na ito, kagaya ng may paigting na simbahan para umiral yung kapayapaan sa mundo, maligtas tayo dyan sa mga karahasan na yan. At yung himala ng ating Panginoon Diyos sa ating kanyang kapangyarihan na gabay sa ating blessing para umiral yung kapayapaan. So tayo ay hindi ngayon mapahamak dyan sa hanggang sa magkaroon ng mga digmaan na malinaw na talagang tayo ay maaayon. Malinaw na mapapahamak tayo. O iba't ibang mga kabuluhan. So naway ang human rights advocacy promotions ay makapagsaboses ng lubos upang ang pamahalaan ay ipatupad ito at suportahan ng mamamayang Pilipino at buong mundo mula sa pagpapaigting nito sa United Nations. Sana tayo ay makapagsaboses ng lubos sa karapatang tao with the internet at hindi lamang ito sa iba't iba nating hakbangin. Tayo ay makapagsaboses at makapasuporta ng lubos sa UN, sa international community, iba't ibang mga kapamalaan mula dito sa ating bansa, sa tulong din ng ating pamalaan, mga media, para at iba't ibang mga organisasyon, para tayo ay umigting yung karapatang pantao. Hindi lamang dito sa Pilipinas, sa buong mundo, para makapabuhay na tayo. So naway makapagsaboses tayo ng lubos sa United Nations at buong mundo sa pagpapairal ng karapatang pantao at magabayan ng mabuting pamahala bawat pamahalaan at pagpapairal ng patas ng justisya. Yan, sana yung
sa gabay ng Banal na Santa Maria ng Panginoon Diyos, yung UN, ay patuloy na magabay ng kaliwanagan, patuloy na pairalin yung karapatang pantao, kagaya ng sustainable growth, para yung mga bansa, mapaigting nito yung pagpapairal ng karapatang pantao. Pati nila mabuti, maigting nila mapunod yan. Para fairly, na napapalaganap yung karapatang pantao ng bawat mga bansa. So yung bawat mga tao ay mapapangalagaan nila na makapamuyayin sa karapatan mula sa paggabay nila dun sa pamahalaan na ito ay magpatupad ng lubos ng karapatang pantao. Kaya kagaya dito sa Pilipinas, gabayan nila ng lubos yung pamahalaan, how ma-implement nila na ilubos yung human rights, yan. Economic, politics, yan. Diba? Para para makapabuhay ayon dyan yung mga mamamayan. So, hindi sila maghihirap, hindi sila maapi o ma-oppress from mula doon sa halimbawa mga nasa pamahalaan na abuso or mga taong mapagsamantala doon sa kapwa-tao nila using the government or using their own power na kaya nila kontrolin ng gobyerno, kaya nila magtayo ng sarili nilang armed goons, mga ganun, para at makapagpalaganap ng kanilang yaman para kontrolin yung marami, di ba? So, yun. Control din nila yung pamahalaan. So, yun. Kaya, sana makagabay sila sa pag-prepare ng human rights para everybody lives according to rights. Yan. So, naway makapag-ibayo tayo dito sa internet at muling ating mapag-ibayo ang ating pagnasaboses sa field mula sa mga symposium, human rights training at pagsuporta sa CSR o Commission on Human Rights at iba't ibang nakbangin sa pagbabairan ng karapatang pantao at mabuting pamamalayan. Sana mapag-ibayo natin nga yung ating internet at lalo na sa field natin. Kung saan dati tayo nag-field tayo, tsaka internet. So, dati nakapokus tayo sa field, symposium, yan. Pag natin sa gobyerno na sila ay mapag-ibayo yung kanilang pagpapail ng karapatang pantao sa pagsuporta natin sa Komisyon ng Karapatang Pantao para matrain kagaya ng ating halimbawa kapulisan, yung ating mga lokal na namumuno na sila ay mapaigting yung kaalaman sa human rights, how they implement their duties with human rights. Ganun kasi yun. So, ganun dati yung ating pagpapair ng harapan ng tao para sa pag sa boses natin o pagsusulong ng karapatang pantao. Yan. Kaya sana mapaigting pa natin yan yung ating field, hindi lamang yung ating pag-internet. So both para lalong umigting mula dito sa bayan namin at syempre sa buong bansa. Yan. Magawa natin yung sa pagpapala ng Panginoon Diyos, nakakayan na magagawa natin na mapaigting yung karapatang pantao. Wala dito sa yan, yung field dito sa internet. Yan. Alinman. At mas maganda, both magagawa natin yan para lahat ay edukado, meeting ang pagpapigil ng pamahalaan, everybody lives good according to rights. So yun. At yan naman ay ang gusto ng ng Panginoon Diyos na ilan sa mga mabubuting hakbangin para sa ating pangkabuhayan at hindi lang yung karapatang pantao na pinatutupad ngayon. But definitely yung karapatang pantao pinatutupad ngayon ay malawak ang scope niyan. Hindi lamang yung pangikinumiya. Yung ang Panginoon Diyos ay hindi lang yung ipinartikular yung karapatan doon sa pang-ekonomiya na pamumuhay, but definitely syempre ang mabuting balita o gabay ng Panginoon Diyos ay higit pa sa karapatang pantao na pagsaluhan natin yung kung pang-ekonomiya nila mga pag-uusapan ay pagsaluhan natin yung biyaya niya. Kung sa pamamalakad ay magandang higit at banal ang pamamalakad ng Panginoon Diyos kung yan ay masusunod ng ating pamahalaan para kahit pa siya ay may authority ng ating pamahalaan to impose with force kasi sila ay binibigyan ng authority with force. Pero kung magagabayan siya ng ating Panginoon Diyos ay mas lalong hihigit ang pamamahala kagaya ng ating ginagawa sa ating mula dito sa human rights at doon sa ating Bibleized promotions, ginagabayan natin yung pamahala para makapamahala ito ng maayos at lubos at support at itilalo magpahiran ng karapatang pantao at mabuting pamamahala. Patas ng justisya.
So yun, at muli maliwanagan ng Banda ng Santa Maria ang sambayan ng Pilipino. O bansang ito mula pamahalaan at mamayang Pilipino, yung pamahalaan mamahala ng mabuti matuwid. Tugunin yung karapatang pantao, patas na hustisya, at iwasan yung pang-aabuso, korupsyon, katiwalian, agresyon. Yung mamayang Pilipino naman, iwasan yung paglaban sa pamahalaan, iwasan yung paglabag sa batas. At bagkos ay suportahan yung pagpapairal ng mabuting pamamahala, pagpapairal ng karapatang pantao, patas na hustisya. Sa gayon, makapamumuhay tayo ng maunlad, mapayapa, at ayon sa karapatang pantao. Yan. At higit sa lahat, makakapanampalataya tayo po sa ating banal na Panginoon Diyos. Wala Panginoong sorry. So ano man ang inyong pinaniniwalaan, ay magaan tayo nakapamuhay. Ngayon naman, ay sa ating mananampalatayang Kristiyano, ay kahit na ano man ang ating status sa ating bansang ito, maging matibay tayo sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. Muli, magandang hapon sa inyong lahat at God bless you.